Magandang hapon po. Magbabagong taong nasunugan ang mahigit 700 residente sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Ngayong taon, ito na ang ika-9 na sunog sa barangay, batay sa datos ng BFP-NCR, at ikalawang sunog doon na mahigit 10 pamilyang apektado, batay naman sa datos ng GMA Integrated News Research. Nakatutok si Bea Pinlac. Ganito kalaki ang apoy na lumamon sa halos 100 bahay sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, mahigit 700 residente o 165 pamilya ang nawalan ng tirahan ilang araw bago salubungin ang bagong taon. Paano yung bagong taon namin? Wala rin akong magawa kasi nandyan na. Mas inuna ko talaga yung mga anak ko kaysa yung mga gamit namin. 3 ang naitalang sugatan, kabilang ang isang fire volunteer at senior citizen. Binigyan sila ng paunang lunas. Maraming nasunugang residente ang halos wala nang naisalbang gamit. Ayon sa BFP, nasa kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala. Si Leia, sa school bag na lang ng anak sinuksok ang ilang dokumento nilang mag-anak. Yung sunog nasa likod na po namin. Kaya wala na po maisip na mabibitbit kasi nataranta, nanginginig din po ako eh. Ang pamilya naman ni Hernan, inunang iligtas ang alagang aso. Parang anak ko na lang din po ito. Pag dawi ko sa bahay, wala, tupok na. Wala na akong inabutan. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog. Mahigit 60 truck ng BFP at mga fire volunteer ang rumisponde. Ang mga involved po na bahay is made of light materials at saka looban po siya, ma'am. Medyo maliliit po yung mga alleyways natin na kailangan i-penetrate. Pasado alas 9 na ng gabi nang maapula ang apoy. Inaalam pa ang sanhi nito. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Kahit po ngayong sa lubong 2026, problema pa rin ang mga walang habas na nagpapaputok ng baril. Mula po December 16 hanggang 27, nakapagtala ang National Capital Region Police Office ng 3 insidente ng indiscriminate firing sa Parañaque, sa Navotas, pati na sa Caloocan. 3 ang arestado, kabilang ang isang pulis. At sa buong bansa, hindi po bababa sa 7 ang naaresto, kasama na ang 4 na pulis. Sa isang kaso rin ito sa Pampanga, patay sa ligaw na bala ang isang senior citizen. Nakatutok si Jonathan Andal. Nasawi ang 66-year-old na si Raul Pangilinan ng tamaan ng ligaw na bala habang nakaupo sa labas ng kanilang bahay noong bisperas ng Pasko. Bigla nga sabi niya, sino nang bato? Parang kasi tinamaan siya sa dibdib eh. Hindi niya alam, akala niya may binato lang siya. Tapos, ang ilang sandali, nakita na may dugo yung kamay, yung dibdib niya ng relative niya. At eventually, namatay na siya sa ospital kasi nga, yung bala na tumama sa kanya, yung nag-slide papunta dun sa puso niya. Sabi ng Pampanga Police, walang pulbura at kahalintulad daw ng ginagamit ng pamatay na ibon ang ginamit na bala. Airgun ang gamit eh. Wala pang naarestong suspect pero may person of interest na ang pulisya. Tinaalam kung nakainom ba ito noong magpaputok ng ligaw na bala. Ongoing po yung monitoring natin ngayon doon sa POI natin at rine-ready na rin po natin yung mga documentation for filing of appropriate charges doon sa ating POI. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Arestado sa Pasig ang isang lalaki nagbebenta ng mga paputok online. Sinira naman ng mga pulis sa iba't ibang probinsya ang libu-libong nakumpiska na iligal na paputok. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sinindihan sa kasinira ang mga iligal na paputok na nakumpiska sa buong Pangasinan mula December 16 hanggang kahapon. Binugahan ng tubig at inilublob sa mga drum ang mga paputok. Mahigit 87,000 pesos ang halaga ng halos 11,000 piraso ng mga kumpiskadong paputok at boga. Kailangan ay ang pagdiriwang ng Kapaskuhan at holidays ditong kaming New Year ay dapat ay tahimik lang at peaceful. Walang dapat mangyaring disgrasya. Winasak din ng mga pulis sa Tuguegarao City ang halos 23,000 pesos na halaga ng mga iligal na paputok. Kabilang ang mga boga, 5-star, piccolo at plapla. Maging sa Cavite kung saan mahigit 6 na ang iligal na paputok at pyrotechnic device ang nakumpiska. Sa Pasig City, arestado ang isang lalaki matapos mahuling nagbebenta online ng mga paputok.
Sa pagkandak po ng ating mga operatives ng personnel natin ng Pasig City Police Station ng cyber patrolling ay nasabat nga po ito nilang itong nag-online sale ng firecrackers. Sinisika pa naming kunan ng pahayag ang sospek na isinasailalim na sa inquest proceedings. Sa isang post, sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto na sa unang pagkakataon, hindi nag-issue ng special permit to sell fireworks and firecrackers ang Pasig LGU kahit may mga nagmamakaawa. Sa Divisoria, may mga nagbebenta rin ng mga iligal na paputok. Panay ang paghikayat ng Bureau of Fire Protection sa mga LGU na magkaroon ng designated Community Firecracker Zone and Community Fireworks Display Area. Hanggat maaari total ban yung firecracker, although prerogative ng bawat LGU kasi meron namang authorized. Talagang nilalayo siya sa residential mga establishment at saka other na pwedeng madamay sa any embers or sparks from the firework display area. Sa Quezon City halimbawa, ipagbabawal sa mga pribadong bahay ang paggamit ng paputok. Bawal rin ang sariling fireworks display. Sa halip, papayagan lang ito sa mga pampublikong lugar na may permit at clearance mula sa Department of Public Order and Safety. Ayon sa pamahalaang barangay ng Barangay Novaliches proper, sa rooftop ng 6 na palapag na gusaling ito, gagawin ang fireworks display sa December 31. Sa ganitong paraan, magiging ligtas daw para sa mga residente ang pagsalubong sa bagong taon. Priority natin dito, hindi madisgrasya po yung community natin, lalo-lalo na po yung mga kabataan. Kaya ni-encourage namin na mag-fireworks display na lang. Sa mga residente po ng Barangay Novaliches proper, tayo po yung makipag-cooperate po sa ating barangay. Ang BFP Parañaque ininspeksyon ng mga community firecracker at fireworks display area sa lungsod. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kusang umugoy ang kuna ng isang bata sa Taipei kagabi dahil sa magnitude 7 na lindol sa northern Taiwan. Naitala ang epicentro ang pinagmulan na lindol sa dagat mahigit 30 kilometro mula sa coastal city ng Yilan. Ang pagyanig sa Taiwan nasagap din ng mga instrumento ng PHIVOLCS bilang Intensity 1 sa Basco, Batanes. Mahigit 3,000 tahanan ang pansamantalang nawala ng kuryente. Walang naitalang nasawi o malawakang pinsala ayon sa Taiwanese government. Itong bisperas ng Pasko, niyanig ng magnitude 6 na lindol sa southeastern Taiwan. Kasing liwanag ng mga ibinebentang pailaw at paputok sa Bukawi sa Bulacan ang bentahan doon sa dami ng mga mamimili ng ilang araw bago ang salubong 2026. Ang sitwasyon sa Bukawi sa live na pagtutok ni Jamie Santos. Jamie. Ivan, marami na ang mamimili rito sa Barangay Turo, Bukawi, Bulacan para bumili nga ng paputok at pailaw para sa bagong taon. Kaya naman nagkaka-build up na ng traffic sa lugar. Kumpulan na sa mga tindahan ng mga mamimili ng pailaw at paputok sa Barangay Turo, Bukawi, Bulacan. Ang ilan, dumayo pa mula sa malalayong lugar tulad ng grupong ito na taga Las Piñas at ang budget sa paputok, 10,000 pesos. Naging tradisyon na siya na magkaroon ng pampaingay. Pag mas makulay yung buhay, mas masaya eh. Medyo nagbaba. Na-try kasi namin before, hindi namin naubos yung paputok eh. Tapos na yung alas 12, hindi pa ubos yung paputok. Puro pailaw, fountain at luces naman ang pinamili ng pamilyang ito na galing din sa Metro Manila. Nakaugalian every year. Para mas masaya mas marami hubang blessings kapag ganun yung ating. Sabi nila, di ba? So bakit hindi? Masaya naman ang mga nagtitinda. Ngayon po kasi mas papalapit yung New Year, mas tumarami po at mas tumadagsa yung mga tao. Minsan nga pinaabot na po ng umaga talaga eh. Papasok walang tuhulog dahil sa dagsa po ng tao. Todo bantay ang Bukawi PNP sa seguridad ng mga mamimili. Mahigpit din ang safety measures sa lugar. May mga fire extinguisher, hindi rin mawawala ang mga karatula ng no smoking, no testing. Sa mga ayaw naman magpaputok pero gusto mag-ingay, may mga nagtitinda rin ng turotot sa paligid na nasa 50 to 150 pesos ang bentahan dito sa Bukawi. Kasabay ng kampanya laban sa iligal na paputok, sinira ng South Cotabato Police Provincial Office at Bureau of Fire Protection ang mga nakumpiskang paputok at improvised boga na nasa mahigit 26,000 pesos ang halaga.
Sa bagong tala ng Department of Health, umabot na sa 112 ang firework-related injuries sa bansa. Ivan, inaasahang mas darami pa yung darayo dito nga sa Bukawe, Bulacan habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. At dahil nga sa dami na ng dumayo dito ay may ilang uri na ng paputok ang nagkakaubusan ng stock. Pero may sapat pa naman daw supply ayon sa mga retailer. At yan ang latest mula rito sa Bukawe, Bulacan. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Muling nangalampag ang mga animal lover at animal welfare group para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon, lalo't ang ingay ng pagsasaya ng mga tao may epekto po sa kalusugan ng mga hayop. Nakatutok si Von Aquino. Ang maingay na pagsalubong sa bagong taon, stress ang dulot sa mga hayop, lalo na sa mga alaga. Ayon sa isang veterinaryo, mas malakas ang pandinig ng mga hayop tulad ng aso at pusa kaysa tao. Kaya higit pa sa gulat ang pwedeng idulot sa kanila ng mga pagsabog. Nagtetremble sila, naninginig, naglalaway, hingal na hingal po sila. Yung iba nagtatago, yung iba naninigas na lang, yung iba sobrang aligaga. And then dahil nga sobrang aligaga nila, gusto na nila pong tumakas. Iba naman po, pag may underlying na viral condition, nag-mutate yung virus sa kanilang katawan kapag na-stress sila. Delikado rin sa mga hayop ang mga kemikal na taglay ng mga paputok. May taglay na heavy metal, no? Ibig sabihin may toxic ito. Bukod dun sa pulbura, humahalo sa hangin, no? Yung inyong yung harmful effects nito. Kaya muling ipinanawagan ng mga animal lover ang pag-iwas sa pagpapaputok sa bagong taon. Paulit-ulit na panawagan ng mga environment at animal advocates, huwag sanang isangkalan ang kalikasan, kalusugan ng mga tao maging ng mga hayop para lang sa panandali ang kasiyahan sa darating na pagdiriwang ng bagong taon. Diba? Mag-iingay na lang, magpukpok na lang tayo ng kaldero natin, magtorotot. Sa community namin, nag-ano kami ng awareness na, yun na nga, kung may iwasan natin dito sa area natin, na wag na tayong magpaputok. Ang ilang pet owners sinusunod ang payo ng mga eksperto na wag palabasin ang mga alaga. Tinatago sila sa loob ng kwarto. At the same time, nilalagyan na lang namin ng music. I-open sana namin yung gate namin for mga stray dogs. Pwede silang pumasok lang kasi kawawa din naman. Nung second year na medyo ano pa siya, second year, bumili na ako ng earmuffs. Yun. So yun ang medyo nakatulong sa kanya. Bukod sa earmuffs, pwede ring suotan ng mga alaga ng calming wrap para tila niyayakap sila at mabawasan ang kanilang takot. Mag-start tayo, i-wrap yung chest. So mag-start tayo dito. Iko-cross natin sa back. Tapos, we go around the girth. Hopefully, umabot siya. Okay. So, ikot lang natin around the girth. Yan. Makailang beses. Kailangan nito mahigpit. Mahigpit enough na snug talaga siya, nakadikit talaga sa aso. Pero hindi naman to the point na hindi na makahinga yung aso natin. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Pinapaharap sa Land Transportation Office ang mga driver at may-ari ng pickup at isang kotse na sangkot sa viral road rage nitong bisperas ng Pasko sa Marikina. Sa viral video, makikitang nauwi sa pagsakal, pandudurot, panghahampas. Ang singitan umano ng mga sasakyan papasok sa parking. Pinaharap sila sa LTO sa January 7 at pinagsusumiti ng paliwanag kung bakit hindi sila dapat sampahan ng reckless driving at obstruction of traffic at kung bakit hindi dapat bawiin ang mga lisensya nila. Nasa preventive suspension ang lisensya ng mga drivers sa loob ng 90 araw. Pansamantala ring inilagay sa alarm status ang dalawang sasakyan. Lumalabas ding hindi rehistrado ang pickup truck na sangkot sa insidente. Kaya may pananagutan din ang may-ari nito sa compulsory registration of motor vehicles. Pinirmahan na ng mga mambabata sa Bicameral Conference Committee report para sa halos 6.8 trillion pesos na 2026 national budget.
Mula sa PICC, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Ivan, hawak ko ngayon itong reconciled version ng General Appropriations Bill para sa 2026 National Budget. Katatapos lang dito, pirmahan yung BICAM report para sa 6.793 trillion peso budget na siyang pinakamalaki sa kasaysayan po ng bansa. Ang next step na mangyayari, bukas raratipikahan, magkahiwalay ng Kamara at ng Senado yung BICAM report para sa budget. Ang sunod na step niyan, ipapasa rin bukas sa Presidente yung kopya ng General Appropriations Bill para sa kanyang pirma. Pwede rin niya itong i-veto yung buong portion ng bill or pwedeng portion lang naman ng bill. Pangilinan, kay Senator JB. Ang nanguna kanina sa pagpirma sa BICAM report ay sina Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Finance Committee, at Nueva Ecija Representative Micaela Swansingon, Chairperson ng House Appropriations Committee na dating posisyon ni Zaldico. Sa 23 na miyembro ng BICAM Committee, sa 11 lang ang dumating dito at pumirma. Pero sabi ni Gatchalian at ni Swansing, maglalagay ng e-signature yung mga senador at mambabatas na wala rito. Para iwas korupsyon, may ilang binago sa 2026 budget. Tinanggal ang 255 billion pesos sa flood control funds ng DPWH at inilipat sa sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Pinagbawalan na ang mga politiko na umepal sa bigayan ng ayuda. Hindi na DPWH kundi Department of Agriculture na ang gagawa ng mga farm-to-market roads. Pati paggawa ng mga classroom, DepEd na ang gagawa at hindi na rin DPWH. First time ito sa Administrasyong Marcos na hindi umabot sa pagtatapos ng taon ang pag-aproba ng Pangulo sa national budget, sabi ng Executive Secretary Ralph Recto sa unang linggo ng Enero na mapipirmahan ng Pangulo ang 2026 budget dahil kailangan pa itong araling mabuti. Ibig sabihin, sa mga unang araw ng 2026 reenacted budget o 2025 budget pa rin ang gagamitin ng pamahalaan. Noong 2019, Administrasyong Duterte, halos 4 na buwan nagkaroon ng reenacted budget dahil April 15 pa napirmahan ang national budget. Sabi naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, katanggap-tanggap pa rin naman na maantalang pag-aproba kaysa naman daw madaliin ito at maging prone sa korupsyon. Sabi ni Lacson, matapos mapirmahan ng BICAM report ng budget, ang susunod na hamon ay bantayan kung paano gagastusin ng ehekutibo ang pera ng taong bayan sa 2026. Narito ang mga pahayag ni Senator Gatchalian at Representative Swansing. We made sure to show to the public exactly how every peso of the Filipino people's taxpayers' money is allocated. Ginawa po namin ang lahat para ito po ay maging transparent, accountable. Siguraduhin po na ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito naman po ay ginawa ho natin dahil gusto ho natin maibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. Ivan, pagtitiyak ni Swansing at ni Gatchalian, walang pork barrel dito sa 2026 national budget. Yung munang latest mula rito sa PICC. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Huli ka ang pagbagsak na isang pine tree sa Leonard Wood Road sa Baguio City. Nahila nito ang mga kawad kaya pati ilang poste natumba. Sinakop din ang punong 4 na lane ng kalsada. Tinamaan ng 5 pribado at pampublikong sasakyan. Walang naiulat na nasaktan. Ang tukod ng traffic hanggang 10 kilometro ang haba. Umabot na mahigit 4 na oras bago natanggal ang puno. Ayon sa Benguet Electric Cooperative, maghahating gabi nang maibalik ang kuryente sa mga naapektuhang barangay. Gusto raw makipagpulong ni Representative Leandro Lebiste kay Senador Ping Lacson kaugnay sa mga hawak niyang files na galing umano kay yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Si Lacson naman isiniwalat na may mga taga-gabinete na humirit ng allocables sa 2025 budget. Nakatutok si Mav Gonzalez. Isiniwalat kahapon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi bababa sa 5 cabinet secretary at ilang undersecretary ay may bilyong-bilyong pisong allocables at non-allocables sa 2025 budget base sa dokumentong hawak niya. Sabi ni Lacson, galing ito sa abogado ni yumaong dating DPWH Yusek Catalina Cabral at mga dokumento mula aniya mismo sa DPWH. Kabilang daw rito ang isang ES na may 8.3 billion pesos at si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na may 30.5 billion para sa 2025 lamang.
Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Bonoan kaugnay nito. Sabi ni Lacson, ang allocable ay patungkol sa mga mambabatas na nanghihingi ng proyekto. Kaya tanong ni Lacson, bakit nagkaroon nito ang mga cabinet secretary? Base rin daw sa pahayag ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, bukod kay Bonoan ay naghatid din siya ng kickback sa isa pang miyembro ng gabinete. Dagdag ni Lacson, meron ding bilyong-bilyong pisong halaga ng allocable para sa House leadership at sa ilang party list group. Maaari raw ipa-authenticate ang mga dokumentong ito sa Department of Budget and Management o sa DPWH mismo. Pagkatapos, pwede rin aniyang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga cabinet secretary. Nang tanungin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung may mga cabinet officials sa listahang hawak niya, sagot niya may mga acronym siyang nakita. Isang acronym po na kasali doon ay SAP. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of projects si SAP. Hindi lang po yung listahang ito ang nakalap ko. Meron din po akong iba pang mga listahan ng mga insertions. At ayon din po sa ibang mga nakalap kong mga ebidensya, lumabas din po doon ang acronym SAP. Kanina nagpost si Leviste ng kanyang email sa DPWH noong October 1 nang mag-request siya ng DPWH budget kada legislative district. Pati ang sagot sa kanya ng DPWH noong namang October 20. Kalakip ng email ng DPWH ang ilang dokumento. Kabilang ang isang liham na may pirma mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi ni Leviste, binigyan niya ng ilang araw ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumentong in-upload niya sa Facebook. Never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya napatunayan. Hindi po na-authenticate. Opo, okay. Kasi baka nasa abroad siya. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Dizon kaugnay sa mga bagong pahayag ni Leviste. Pero nauna na niyang sinabi na wala siyang ino-authenticate na anumang dokumento. Hindi rin daw malinaw kay Dizon kung ano ang mga nakuhang dokumento ni Leviste. Sabi pa ng kongresista, maraming pumigil sa kanya na mag-privilege speech ukol sa Cabral Files at sila rin daw marahil ang pumipigil ngayon kay Dizon na ilabas ito. Lahat ng mga tao na nakapakala dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat ka. At sila rin ko ay mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto kasi ng public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya, sana si DPWH naman po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito. At hindi na lang hanapan sa akin. Gayon din ang ilan umano na ipinadaraan pa sa kanyang inang si Senator Loren Legarda upang huwag ilabas ang listahan. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag ang senadora. Sinagot din ni Leviste ang alegasyon ni Dizon na sapilitan niyang kinuha ang mga dokumento kay Cabral. Bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi, meron akong files from Yusek Cabral, wala siyang sinabi na ganung kwento. Sabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat imbestigahan kung paano nakuha ang Cabral Files. Lumalabas kung sa staff nang galing, mukhang hindi galing kay Yusek Cabral. Kasi sa staff kung katotohanan lang din naman ang gusto natin, agad-agad mo nang ipakita. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mababatas. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na wala siyang anumang hiniling, inendorso o inaprubahang DPWH project o budget allocation. Walang binanggit na pangalan si Senator Ping Lacson pero binanggit niyang may initials na ES sa listahan. Ikinagalit ni Bersamin ang anyay insinuation o paratang na siya ang tinutukoy na ES sa Cabral Files. Itinanggi rin niya na may inutusan siya na gamitin ang kanyang pangalan para sa anumang layunin. Busisiin daw sana ng mabuti ang Cabral Files. Mailantad
ang sinumang nasa likod ng anyay manipulasyon ng budget. Handa raw makipagtulungan si Bersamin sa anumang investigasyon kaugnay nito. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kahit parang may sangkot ng mga cabinet members, ipagpapatuloy lang ang pag-iimbestiga para matuntun ang tutuan niyang may sala. At kung sino man anya ang may sapat na ebidensya, maaari itong magsumite sa ICI o magsampa ng kaso. Bago po tayo magpalit ng kalendaryo, kailangan muna itawid ang isang tanong. Aba, kamusta ang naging taon mo, partner? Maganda. Maganda naman, maganda. Sana ikaw din. I'm sure ikaw din. Yes. Ang sagot dyan ay ilan nating kapuso at ang kanilang note to self for 2026. Alamin sa pagtutok ni Dano Tingkongko. Kahit sino marahil, kapag tinanong ng kumusta, plakado ang sagot. Okay lang naman po. All in all, okay naman. Okay lang po. Pero may kwento sa likod ng bawat okay. Si Angela, nagkaanak ng wala sa plano. Panghabang buhay na siya na kumbaga responsibilidad. Pero deep inside, masaya kasi may baby na. Si Joe naman, sunod-sunod ang pagsubok mula nitong pandemya. Na-stroke nga yung husband ko in lockdown 2020. Tapos na-operahan pa ako may bukol ako. Ubus ka na, may utang ka pa. Siya na raw ang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Ngayon, napagtapos na niya ang isa sa 2 anak. Si Flinky, proud na nag-back to school. Nakabalik ako sa studies ko this year. Ayan. And for the first semester naman, naipasa ko lahat ng subjects ko. Pero puno rin ng tinik ang mga dinanas niya ngayong taon. Na-scam ako. Ilang beses ako na ospital. Yeah. May hypertension kasi ako and then asthma. Ang bubog naman ng college student na si Chad, hindi siya qualified maging magna cum laude. Kabibigay lang po kasi ng gradings namin. And nakakuha po ako ng flat 2. 2 po. Hindi na po siya pwede maging laude. Ang 2025 nila hitik sa mga pagsubok. Ano kayang masasabi nila sa kanilang younger self? Enjoyin mo pa yung pagkabata mo. Forward lang. Yung sabihin tuloy-tuloy, wag kang ihinto. Kasi pagdating sa dulo, nandun yung finish line, andun yung goal. Magpakasipag ka lang, lahat ng dreams mo in life, makakamit mo din. Naisip ko ngayon, all of a sudden naman, kasi on the way kami sa church, madami sana ako pagdadasal, kaya medyo teary eyes ako eh. Ika nga nila habang may buhay, may pag-asa. At ang pagpapalit ng taon, panibagong pagkakataon para magsimulang muli at bumangon. Kaya tinanong namin ang kanilang note to self sa 2026. Sana maging financially stable. Yung makagraduate yung bunso ko last kasi niya, graduating siya. At syempre, yung healthier version of me. And yun po, happy family. My 2026 is success. And magawa ko po yung mga passion ko na gustong gawin. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkongko, nakatutok 24 oras. Love is indeed sweeter the second time around para kay Kapuso star Carla Abellana na ang plot twist this year ay ang pagpapakasal muli. This time sa kanyang first love at high school sweetheart. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Glowing and radiant bride si Kapuso actress Carla Abellana while walking down the aisle in a Rosa Clara wedding dress. Habang naghihintay sa altar, si Dr. Reginald Santos. Nagpalitan ng I do's ang dalawa sa isang intimate wedding ceremony sa Alfonso, Cavite. Nagsilbing ring bearer ang isa sa dogs ni Carla na si Teddy. Nag-post din ang kanyang makeup artist na si Mariah Santos ng prep ni Carla na effortlessly radiant and elegant. Ipinost din niya ang portrait ni Carla na tinawag niyang most beautiful bride na mala Mama Mary raw ang beauty. First love and high school sweetheart ni Carla, si Dr. Reg. Kabilang sa mga ninang ng couple, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Present din sa kasal ang ilang malalapit na kaibigan at kaanak. Nag-share din ang kanilang guests ng videos and photos na kuha sa ceremony at reception ng kasal ng newlyweds.
Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Congrats, Carla and Dr. Reg. That's my chika this final weekend of 2025. Ako po si Nelson Carlas. Pia, Ivan? See you next year, Nelson. Thank you, Nelson. Next year na. Dahil mga kapuso, 4 na tulog na lang, 2026 na po. At yan po ang mga balita ngayong huling weekend ng taon. Para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Pia Arcangel. At ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.